half ng bansa. Bakit 94% ng mga taga-China ay nakatira sa eastern half ng bansa? Kung mapupuntahan mo ang China, siguradong mahihilo ka sa lawak at laki ng bansang ito. Ang China ang pang-apat na pinakamalaking bansa sa mundo at pumapangalawa sa may pinakamalaking populasyon na umaabot sa mahigit 1.4 na bilyong tao. Sa laki ng populasyon nito, mapapansin mo ang naglalakihang mga gusali na tinitirhan ng milyon-milyong Chinese nationals. Pero heto ang nakakagulat. Kahit napakalawak ng China, halos kalahati lang ng kanilang teritoryo ang tinitirhan ng karamihan sa populasyon. Kung lilibutin mo ang bansa, makikita mo na karamihan ng tao ay nakatira sa eastern half ng China, samantalang ang western half ay halos walang nakatira. Sa katunayan, mas mababa sa 6% ng populasyon ang naninirahan sa bahaging ito ng bansa. Bakit nga ba ganito ang pagkakaiba ng populasyon ng China? Ano ang dahilan kung bakit halos walang nakatira sa western half ng kanilang teritoryo? Tara, pag-usapan natin. Ang China ay may lawak na 9.6 million square kilometers. Isipin mo, sobrang laki nito kumpara sa 300,000 square kilometers ng Pilipinas. Pero ang laki nito ay nahahati sa tinatawag na Hu Line. Ang Hu Line ay unang inilathala noong 1935 ng geographer na si Hu Huanyong. Ang linya ay tumatakbo mula Heihe sa northeast patungong Tenchong sa northwest ng bansa. Kung babiyahe ka papunta sa east ng Hu Line, dito mo makikita ang malalawak na kapatagan, masaganang ilog at klima na tamang-tama lang sa pamumuhay ng tao. Halos 94% ng populasyon ng China ang naninirahan sa bahaging ito, kung saan makikita ang mga rehiyon tulad ng North China Plain at Yangtze River Delta. Ang mga lugar na ito ay may matabang lupa at masagana sa ulan, kaya napakaganda para sa agriculture, hydropower at transportasyon. Ang Yellow River at Yangtze River naman, ang dalawa sa pinakamahalagang ilog ng China. Ito ang nagbibigay ng tubig para sa pagtatanim at sumusuporta sa civilization sa loob ng libu-libong taon. Sa Sichuan Basin na napapaligiran ng mga bundok, makikita ang isang natatanging patag na lugar na nagsisilbing oasis para sa mga tao. Dahil dito, ang eastern half ng bansa ang naging sentro ng agrikultura, negosyo at pagunlad ng mga sinaunang lipunan. Ang populasyon dito ay umaabot sa mahigit 1.3 billion. Mas mataas pa kaysa sa kabuuang populasyon ng karamihan sa mga bansa sa mundo. Kung mapapadpad ka hanggang sa west ng Hu Line, mapapansin mo rito na parang bigla kang napunta sa kakaibang mundo. Mula sa magulo at mataong lugar, mapapadpad ka sa tahimik na rehiyon. Ang rehiyong ito ay binubuo ng malalawak na disyerto tulad ng Taklamakan at Gobi at ng matataas na bundok gaya ng Himalayas. Sa mga lugar na ito, ramdam mo ang tindi ng klima, mula sa sobrang lamig na -40 degrees Celsius tuwing winter hanggang sa nakakapasong init na 45 degrees Celsius tuwing summer. Kakaunti lang din ang ulan dito dahil nahaharangan ng Himalayas ang mga ulap mula sa Indian Ocean. Kaya't maraming bahagi ng western region ang tuyo at hindi tama para sa agrikultura. Ang Taklamakan Desert, halimbawa, ay isang land of death na halos walang natural na mapagkukunan ng tubig. Dahil sa matitinding kondisyon ng lupain at klima, mas mababa sa 6% ng populasyon ng China ang naninirahan sa west. Karamihan sa mga tao rito ay bahagi ng mga nomadic na grupo o indigenous communities. Kung gusto mo pang libutin ang lugar na ito, pwede naman, pero kakailanganin ng matinding preparations dahil sa challenging climate at kakulangan sa mga infrastructure tulad ng mga kalsada. Kahit mahirap ang buhay at halos walang tao sa Western China, pinili pa rin